Bend the law to please the people. O anong palusot niya? Ano daw ibig sabihin niya? Okay, ano? For humanitarian reasons. Acts for humanitarian reasons. Eh alam mo bang maraming galit sa'yo dahil hindi ka dapat senador? Ito yung ayaw sa ano, wala nang batas-batas. Let's bend the law. Pasigaw-sigaw pa. Ba? Ang tapang-tapang nito, sigaw-sigaw ka. Nung kinompronta ka ng mga babae dyan sa Green Hills. Green Hills ba yun? Oh, hindi ka nakasagot. Pag privilege speech, hindi sila pwede. Hindi mo sila pwedeng sagutin. Hindi ka makakapalag. Kaya ito, keyboard warrior lang to. Tapang-tapangan. Nung harapan na ng mga babae na wala siyang, hindi siya pwedeng, may protection siya. Wala na, duwag na. Pag sa Senate kasi, pag sinigaw-sigawan ka niya, hindi ka papalag, pakukulong ka lang. Oh, at kahit anong sabihin niyang illegal, wala. May immunity po sila eh. O, yan yun. Limpat na pera, ibalik pa rin sa condition. That's what I'm saying eh. If you're really in good faith, di ba, gusto mong tumulong sa investigation, why not sagad-sagarin mo na? Oh, whether if, ang pinag-uusapan dito na sinabi niya, paminsan, we should bend the law. Wala akong pakialam sa batas. Yan ang statement niya, wala akong pakialam sa batas. Sabi niya ngayon, ano na siya ha? Nag-excuses na. If you're in good faith at tutulong ka rin, sagarin mo na. Tanga! Alam mo ba kung sino mastermind? Si Tambi. Lagi mo siyang kasama nun. Alam ko yun kasi binablog ko yun. Di ba nag-iikot kayo? Doon sa bigas? Anong nangyari sa'yo, Tulfo? Ganyan na ba kayo mga Tulfo talaga, mga plastic, except si Ben? Gusto mong sagad-sagarin? Todo mo. Alam mo si Tambi, ang mastermind. Isa sa mastermind. Kaya mong sagarin hanggang kay Tambi. Pustahan tayo. Pustahan tayo. Pepreno ka pagdating kay Tambi. Lahat. Babanatan mo. Banata ng mga DPWH, banata ng secretary, banatan si Saldico, banatan ng kontraktor. Pero pagdating kay tingnan ko kung mabanatan mo. Preno ka doon. Huwag nga tayo magplastikan. And okay, marami naglabasan sa social media kahapon na nabanatan tayo. Talaga dapat lang, pati nga kapatid mo, binabanatan ka na eh. Siguro it was just born out of anger na I said na bend the law to please the people. What I meant was bend the law to... Humanitarian yun eh. Maraming naniniwala eh, galit sa'yo. Eh kung gawin sa'yo yun, hindi po pwedeng walang batas-batas. Di ba? Yung citizenship mo, ang daming question dyan, ayaw sa'yo ng mga Pilipino. Oo, maraming bumoto sa'yo, pero marami ring galit sa'yo. Tama ba yon? Nailagay nila sa kamay nila ang batas? Kasi when you say bend the law, you enforce the law because of yung flexibility at saka yung for humanitarian reasons. Pero I didn't say na we have to break the law, violate the law. Okay. Ito palusot niya, okay? Nag-i-excuse siya. Na for yung what I mean by bend the law is for flexibility. And for humanitarian reason, pero hindi to break the law. Okay. Gusto mo ng ganyan. Ito lang lagi ko sinasabi kahit doon sa mga sinong politiko. Dapat parehas. Kung kaya mong sabihin yan sa mga diskaya o sa mga kontraktor, kaya mong sabihin din yan kay Tambi. Sige, balik mo na yung pera. Saka na natin pag-usapan kung tama ka o mali ka. Let's break the law. Alisin muna natin yung due process. Kaya mong sabihin yan? Tulfo? Kayong Tulfo, kaya niyong sabihin yan? Doon sa mga matataas?
Yung generals nga, hindi nyo mabanatan. Maliliit na pulis ang binabanatan nyo. Di umano, yan ang sinasabi sa akin. Totoo ba yun? Babanata mo yung mga kontraktor. Kaya mo ba? Yung pinapagawa mo, kaya mong ipagawa kay Tambi. Dapat patas lang. Yan lang naman iniingi natin. Kung ano sasabihin mo simula ngayon, dapat kaya mong sabihin kay Tambi. Kung hindi, ala ka rin kwenta. No, I didn't mean that. What I meant was bend the law para for humanitarian reasons. On this issue about returning the money, yung sinasabi ko, isang tabi muna natin yung batas. Kasi sinasabi, may batas daw yung restitution. We have to follow the due process. Pero sinasabi ko, baka pwedeng hindi. Idiretso nila kung talagang kagaya nga sinasabi ni Secretary Remulla, baka yung voluntary nila isurrender, hindi na tayo dadaan sa korte. Ayan, sige. Okay yan, sige. Yan ang palusot niya, hindi na tayo dadaan sa korte para mapabilis, alisin na natin yung due process, let's bend the law, pero hindi ganyan ang explanation mo kapon. Ang explanation mo, wala akong pakialam sa batas. Hindi ko lang ma-eksaktong yung verbatim na sinabi mo, pero may ganon to that effect ang yabang. Ngayon, iba tono mo. Dahil nabanatan ka, nag-i-excuse ka. Pero kung nagustuhan ng taong bayan, kasi mahilig may mga politikong ganyan, magbabanggit lang ng salita para pick upin ng media. Pag nagustuhan ng Pilipino, shoot. Hindi, nag-backfire. Diba? Okay, sige. Kaya mo rin tanggalin ng due process at ibalik na lang ni Tambi. Kaya mong sabihin na ibalik na rin ni Tambi yung mga nakuha niya. Sila ang guilty dyan sa insertions. Alangan naman ako. Anong i-insert ko? Sino bang may kapangyarihan mag-insert? Kabobo mo naman kung hindi mo pa alam yan. Diba? O kaya mong sabihin kay Tambi yun? O hanggang mabababa ka lang tao? Yun din ang sabi o may away-asawa lang kaya nyo? ng Malacanang sa mga press release ngayon galing ng Malacanang na they believe na dapat isurrender na muna ng mga diskaya at saka yung mga witnesses na papasok dyan sa protective custody yung kanilang mga nakuha mula sa gobyerno. And that's what I meant. Thank you. Hindi yan ang nagugustuhan ng tao. Alam nyo kung bakit? Hindi sa pinagtatanggol ng diskaya. Kaya lang, halatang halata na ayaw nyong paniwalaan ng diskaya, namimili kayo ng gusto nyong paniwalaan. Binanggit na nga ng diskaya si Saldi at si Tambi, hindi nyo makana. Diyan lang sa tabi-tabi si Saldi, si Tambi, oh. Tapos kung makapagsalita ka, pasigaw-sigaw ka, kala mo katapang.